Nung binabasa ko ang tungkol sa biyaya ng Panginoon, wala akong maisip na title na mag-aakmang-akma talaga. Walang magpipit talaga sapagkat ang grace ay talagang hindi mo kayang containin sa isang salita lamang. Kaya po ang title ko ngayon is, God's grace is far beyond what you think. Hallelujah! Ito higit pa sa iyong iniisip at sa iyong pag-aakala. Dahil nga itong biyaya ng Panginoon is far beyond what you think, kaya ito ang inutos sa atin at huling habilin sa atin ni Pedro na to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kasi yun ang magpapatuloy na pwedeng maging direksyon ng isang Kristiyano, ang patuloy na lumago sa biyaya. Kaya nga, ingat po tayo. Ingat. Pag-akala po natin na tayo ay malago na, yung pala, lalo lang tayo napapabaon sa legalism. Kapag ang basihan ng ating sinasabi natin paglago o dahilan upang tayo ay maging malago ay sa mga ginagawa natin. Ano ba yung mga halimbawa mga ginagawa natin kapag nakikita natin, ay ako'y lalago at ako'y magiging malago na kapag ako'y hindi na nakaka-absent sa church Kapag sa dami ko ng paglilingkod sa church, lahat ng ministry, ginanapan ko na. Kapag ako'y hindi pumapalya sa 10% na pagbibigay. Pagtatahid pa ang ginabi. So ano bang sinasabi natin pag gano'n mga kapatid? Binabase natin ang paglago natin ayon sa ating mga gawa at ginagawa. At pagkatapos, natututo tayong mag-judge sa iba, natututo tayong i-judge yung iba, sinasabi, yung brother na hindi pa masyadong malago, bakit? Hindi pa naglilingkod yung sister na hindi pa masyadong malago, kita ko ang binigay kakaunti. Yung brother na hindi pa masyadong malago, bakit absent nung isang araw sa church So, nagiging legalistic tayo, which is opposite of the character of grace. Opposite of grace. Kaya nga dapat mag-iingat tayo, baka sinasabi natin, paglago natin is patungo sa legalism. Samantalang tayo ay dapat nabubuhay sa biyaya. Tandaan po natin ito mga kapatid, yung pong nawika ko kanina, hindi ako galit doon, hindi ako galit sa pagbibigay, hindi ako galit sa paglilingkod, hindi ako galit sa pag-attend sa church lalo na, pero yung po ay bunga ng ating pagiging malago. Yung po'y bunga. Hindi po yun ang daan upang tayo maging malago. Yung po ay resulta ng isa at sintomas at sinyales ng isang lumalago. Ngayon po, ang paglago at pamumunga ay hindi pinipilit. Hindi ito pinipilit. Hindi mo ginagawang mamumunga ako upang ako'y maging malago. Hindi. Ang isang malago ay kusang namumunga. Kapag nakita mo ang biyaya ng Panginoon at ikaw ay lumago sa biyaya niya, ikinaging malagong Kristiyano, kusang mamumunga yung mga kalooban ng Diyos sa iyo. Ang gusto mong gawin ay yung mga inilalagay ng Diyos sa iyo, yung kalooban ng Diyos sa iyo, at ito'y kusang lalabas sa iyo, hindi mo mapipigil. Kaya hindi mo mapipigil ang paglilingkod dahil ako'y talaga nagbabaga sa pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kahit nga yung pag-ibig, di ba utos sa atin sa Old Covenant, mahalin mo ang Diyos. Utos yun. Pero doon sa New Covenant, anong ginawa na Diyos? Inilagay sa ating mga puso ang pagmamahal sa Kanya. Mahirap kaya magmahal sa isang bagay kung talaga namang hindi. By effort, mamahalin mo ang isang Diyos na hindi mo nakikita, mamahalin mo ang isang bagay. Kayo na lang, kung niligawan kayo ng mga mister ninyo, o kung niligawan kayo ng mga misis nyo, alinman, whichever is applicable sa inyo, Di ba nung nililigawan kayo, anong ginagawa nung nanliligaw sa inyo? Itinatanim ang pagmamahal sa inyo. Itinatanim upang mabuhay ang pag-ibig doon sa puso mo upang mahalin mo siya in return. Hindi mo sinasabi sa kanya, ako ibigin mo. No! Tinataniman mo siya. Ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon Tinaniman niya tayo ng pag-ibig, ng pagmamahal. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng biyaya. At nung nakita mo napakabuti ng Diyos sa akin, nakita mo napakaganda ng Diyos, natuto ka ngayon magmahal sa Panginoon. Ibig sabihin, bago mo na mahal ang Panginoon, minahal ka muna ng Panginoon. Hindi, purihin natin ang Panginoon. Kung sa Old Covenant mahalin mo ang Diyos, sa New Covenant siya ang unang nagmahal sa atin. Ipinakita niya ang pagmamahal at ipinakikita niya ang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya.
Kung yun doon ka lalago, kung makikita mo lalo ang pagmamahal ng Diyos, kung lalo mo mauunawaan ang kanyang biyaya, ano mangyayari sa inyo, kapatid? Lalo mo siyang mamahalin, lalo ka magmamahal sa Kanya. Kaya ang utos sa atin ay lumago ka sa pagkakakilala kay Kristo at sa biyaya niya. Maunawaan mo yung biyaya niya, maintindihan mo yung biyaya niya. Kaya yun ang inaaral sa atin. Kaya hindi tayo nagtuturo dito na ito, step 1, step 2, step 3. No, ang pinakikita natin, ano ang step na ginawa ng Diyos para sa iyo. Amen, hallelujah. So, paano ngayon tayo lalago? Yan ang tanong, how can we grow spiritually in our relationship with God? At the same time, mga kapatid, ay nag-i-enjoy tayo ng lahat ng mga bagay na binigay niya sa atin na walang stress and walang strain. Kita mo yung nabubuhay sa mixture na itong gagawin mo para maging kapuri-puri ka sa Diyos. Anong itsura nila at the end? Matatanda. Pumapangit, dumadami ang kulubot, nagiging hukot. Bakit? Akala nila, pasan-pasan nila ang lahat ng responsibilidad upang maging tanggap-tanggap sa harap ng Diyos, samantalang tayo na nabubuhay sa biyaya. Alam natin na mahal tayo ng Diyos at ang binigay niya sa atin ay yung kanyang pag-ibig at biyaya. Kaya tayo tatanggap na lamang, kaya tayo nakangiti. Alam natin, we are assured of our relationship with God. Kasi alam natin na ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi nakadepende sa atin. Hindi nakadepende sa ating gawa, kundi nakadepende ito sa tinapos na gawa ni Panginoong Hesus. Amen. Ulitin ko, ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi nakadepende sa ating gawa, kundi nakadepende sa ginawa ni Hesus. Kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos dahil si Hesus, tinupad niya ang requirement upang maging katanggap-tanggap siya sa Diyos. Para sa atin. At yung ginawa niya ay para sa atin. Kaya ngayon, dahil ikaw ay na kay Kristo, katanggap-tanggap ka na sa Diyos. Amen. Ilang beses natin itong uulit-ulitin natin ito. Sapagkat ito ang dapat nating inuulit. Pagka tayo nadabyay sa katotohanan ito, tayo ay magiging hukot, pangit at kulubot. Di ba? Kaya tayo magaganda. Amen. Dahil nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. Nabubuhay tayo sa relasyon natin, assured relationship with God, dahil si Kristo ang nag-assure ng relationship na ito para sa atin. At dahil ikaw ay tumanggap kay Kristo, assured ang relationship mo sa Panginoon. Hindi ka magiging katakwil-takwil sa Diyos, hindi ka magiging pangit sa harap ng Diyos, hindi sasabihin ng Diyos na hindi kita katanggap-tanggap dahil ikaw ay na kay Kristo, katanggap-tanggap si Kristo at dahil si Kristo ay nabuhay at namatay para sa iyo, katanggap-tanggap ka na din sa Diyos. So ang pinakamasaya, malalakas at malalagong Kristiyano ay yung nararanasan niya, nakikilala niya ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Yung Kristiyanong nabubuhay sa ilalim ng biyaya. Yun ang malalakas na Kristiyano. Okay. Kaya ang sabi sa 2 Peter, alam niyo yung 2 Peter, ang konteksto kasi nitong 2 Peter is yung the time is coming. Darating ang panahon. The end time is coming. At dahil ang end time is coming, ang tao ay maiinip. At magkakaroon ng mga erroneous teaching. At dahil dito, ang tao ay matutrouble. Maraming trouble na darating. May problema, may mga pandemic, may mga pagbaha, pagkulog, pagkidlat, at pabugsong-bugsong pag-ulan sa dako ng Luzon. Matama na. Ayun, wala punta doon eh. At may mga problema na hindi natin na-experience dati. Kaya ang huling tagubili ni Pedro ay huwag kayong mawawala ng faith. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong magiging impatient. Kaya itong teaching na ito, ang huling habilin ni Pedro ay sa 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow. Sabi niya, instead of focusing all these things, instead of focusing all this event, instead of losing faith, instead of worrying, instead of those, but grow instead in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ito inyong pag-ukulan ng pansin at panahon, pag-ukulan ng pag-meditate, pag-ukulan ng inyong oras. Itong paglago sa biyaya ng Panginoon at sa pagkakakilala kay Kristo. Kaya nga sa 1 Peter chapter 1 verse 13,
doon sa unang parte ng verse ng chapter nito, ang sabi doon, ilagay daw natin ang buong pag-asa natin sa biyaya. Hindi niya sinabing, ilagay nyo ang 50% ng pag-asa nyo sa biyaya, then 50% sa inyong gawa. O 50% sa gobyerno, o 50% dito, 50% saan. Hindi. Ang lahat, basahin natin, be alert and straight. Abi, ang pag-iisip nyo, maging matuwid, maging matino ka sa pag-iisip mo. Sabi niya, maging matino ka. Anong katinoan ng pag-iisip? Ilagay mo ang lahat ng pag-asa mo. Saan? On how God will treat you with the undeserved grace when Jesus Christ appears. Amen. Doon mo ilalagay. Kung merong isang basket, sabi nga na iba, huwag mong ilagay ang itlog mo sa isang basket. Hindi, ang pinagagawa sa atin ni Pedro, ilagay mo ang lahat mong itlog. Bugok man o hindi, ilagay mo lahat sa isang basket. Ano yung basket na yun? Ang pangalan ay grace, biyaya ng Diyos. Amen. Okay. So, ang tao pong umaasa at nabubuhay sa biyaya ay nauunawaan to pag tumingin sa lahat ng bagay. Pag tumingin kahit sa problema, ang nakikita niya ay pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang nakikita niya ay yung solusyon. Ang nakikita niya ay yung rescue. Ang nakikita niya ay yung hope. Pag ang taong nabubuhay sa biyaya, ano mang problema, nakikita niya may pag-asa. Nakikita niya may solusyon. Walang problema, ano mang kondisyon, hindi. Dahil may biyaya ang Panginoon. Yun ang nakikita niya. Pero ang opposite naman ito, ang taong hindi kilala ang biyaya, ang naririnig niya mga teaching ay gawa. Nasa harap na ang biyaya, problema pa rin ang nakikita. Biyaya na, problema pa rin. Sasabihin niya paano kaya matatanggap ko ito? Hindi, kailangan may gawin muna ako. So naghahanap pa siya ng kondisyon para tanggapin yung isang bagay na binibigyan na sa kanya ng libre ng Diyos. Humahanap pa siya ng gagawin para, hindi pwedeng basta gayon. Gagawa muna ako ng gato. Nagkakaroon pa ng if condition. Yung mga bagay na sinabi na ng Panginoon na it is for you, it is finished. Amen? Di ka po mga kapatid? Kaya, gumagawa pa sila ng mga hakbang para maging katanggap-tanggap na tumanggap ng biyaya na pinatatanggap sa kanila. Ang problema doon, once you try to merit the grace, once you try to attain, pag pinilit mo na maging karapat-dapat ka lamang para tanggapin yung biyaya na yun, nagiging lalong you will not receive it. Why? Kasi ang sabi ng Diyos, it is either by grace or it is either by work. Okay? Kaya nga, ito'y free gift. Kasi pag ang bagay na gift ay pinilit mong bayadan, hindi na gift yun. At ang sabi ng Panginoon na hindi ako papayag na mag-boast ka. Kaya niya binibigay ito ng libre sa iyo so that no one will boast. Kaya tatanggapin mo para sabihin mo, ito biyaya at bigay ng Diyos, hindi ko binayaran para hindi ka magyabang sa Diyos. Ayaw ng Diyos ng mayabang. So that no one will boast. Yun ang reason kaya binibigay niya sa atin ito ng libre. Para hindi mo makita na you deserve some credit. Alam niyo po, nakakaiyak minsan. Dahil gumaling na sa COVID. Gumaling na sa COVID. Sabi mo na lamang, salamat po sa Diyos. Yan pong paggaling nyo ay biyaya ng Diyos. Naniniwala naman oo nga eh. Sabi niya, oo nga eh. Ay, salamat sa inyong mga panalangin. Naniniwala naman sa panalangin eh. At sa mga napakaraming nanalangin, alam ko, ang daming nanalangin para sa akin. Siguro, ito ay pagbabayad na rin doon sa ginawa kong kabutihan sa kanila. Kaya sila nanalangin, dahil ang ganda ng aking pakikisama, yung biyaya na bigay na ng Diyos, basag puso eh. Yung biyaya na binigay ng Diyos, dapat sa Panginoon ng credit, napunta pa sa Kanya. At dahil pala siya magaling makisama, at dahil siya magaling makisama, ay marami na nalangin sa Kanya. Kaya siya gumaling ay dahil sa maraming nanalangin sa Kanya. Saan napunta po ang glory? Sa gawa pa rin ng tao. Hindi ko sinasabing huwag manalangin. Pero saan napunta ang focus? Doon sa pananalangin. At bakit napunta doon sa pananalangin? Dahil siya pa rin ang mabuti. Siya pa rin ang maraming nagawa. Kaya, sa unang-una, didinggin ba ng Diyos ang kanyang panalangin kung wala si Kristo? Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo dinidinig ng Diyos sa ating panalangin. Amen.
At gagaling ba siya sa kanyang ipaghiling na kagalingan kung wala din si Kristo? Ligat ang kagalingan natin ay posible at pwede natin tanggapin dahil ang sugat at sakit at karamdaman ay dinala na ni Kristo sa kanyang katawan sa krus. Yun ang reason, amin po rin na Panginoon. Yun ang dahilan kaya tayo gumagaling. Dahil yung sakit na yan, naandun kay Kristo. Sa katawan ni Kristo sa krus. Kaya ang focus minsan ang focus dahil doon sa, nagkaroon ako nito dahil ako ay humingi. Na-focus doon sa paghingi. Rather than doon sa, may nagbigay. Meron ka nito dahil binigyan ka ng Diyos. Dahil sa pagbibigyan niya. Hindi dahil doon sa paghihingi mo. Humingi ka man ng humingi. Kung hindi ka bibigyan, hindi ka magkakaroon. Pero ito, binibigay sa'yo ng libre. Hindi ko sinasabing hindi na tayo manalangin. Ang sinasabi ko, hindi nakapokus doon sa panalangin. Amen? Ang extreme naman ito ay narinig ko noong isang araw. Extreme naman. Ay, wag na kayong mag-face mask. Wag na kayong mag-social distancing. Mahal kayo ng Diyos. Extreme naman ito. Paano natin masasabing extreme? Ay, kung si Kristo nga, hindi niya sinubok ang Diyos. Sinabi na sa kanya ng Diyos na ikaw ay pag ang paa mo ay hindi ko hahayaan man lang na mauntog sa bato. Ano ang ginawa ni Kristo nung siya tinukso ng Diablo? Sabi, tumalong ka, ati, sasagapin na naman ng mga anghel. Ay, hindi niya ginawa. Do not test the Lord your God. Oo. Eh kung tunay mong isinasawsaw ang paa mo sa apoy, tapos sasabihin mo, ang Diyos na may nagmamahal sa akin. Ay, nasaan doon ang katinuan? Tayo ay nananalangin, hindi dahil para lang ipagkaloob ng Diyos, kundi ang panalangin natin is a test of our faith. Dahil naniniwala tayo na ibibigay, kaya tayo nananalangin. Amen? So let's go to our message. Alam niyo ba ang grace? Grace is receiving what you do not deserve. Kasi meron akong napakinggan kasi, kaya Hayaan nyo na mga kapatid, kilala nyo na naman ako. Hindi ka? Grace is receiving what you do not deserve. Yan ang meaning ng grace sa dictionary. Grace is to receive what you do not deserve. Pero mas maganda rito yung konteksto ng Biblia. Ang konteksto ng Biblia is receiving the great and good things from God that we do not deserve at the expense of Jesus. Amen. Kasi merong Jesus at the expense of Jesus. Ibig sabihin, dahil kay Kristo. Ano ba yung mga great and good things na yun? Forgiveness of sin. Forgiveness of sin. Reconciliation, pagkasundo ng Diyos sa iyo, ikaw ay pinagkasundo na ng Diyos sa Kanya. Best friend na kayo, bati na kayo, hindi na kayo magkaaway. Fellowship with God, pagiging kasama mo ang Diyos, saan ka man pumunta, kasama mo ang Diyos, hindi malayo ang Diyos ay nananahan na sa iyo. Yun ang mga great and good things. Eternal life. Hindi lang eternal life pag namatay ka, ikaw ay mabubuhay ng walang hanggan. Hindi, ang eternal life is enjoying the abundant life, successful life, reigning in life, now, kahit nasa mundo kang ito, hindi lang until death, kundi now and forever. Amen. Napakaganda. That's great and good things. Health, kalusugan. Dito sa mundong ito, nabubuhay ka ng may kalusugan at pag ikaw ay dumating ang Panginoon, yung katawan mong nabubulok, papalitan ng katawan na hindi na kahit kailanman mamamaho at mabubulok. That is great and good things. Etc., etc., etc. Bakit mo tatanggapin ito? Because of the opposite things. Dahil sa kabilintunaan, dahil sa kabaligtaran, tinanggap naman ni Kristo ang lahat ng negative things na ito. Negative things. Ano yung mga negative things na ito? Namatay ni si Kristo. Tinanggap niya ang hirap at crucifixion on the cross. Yung hardship ng pamumuhay. Yung mga wounds, lahat yun para sa'yo. And yung being separated from God. Nalayo ang Diyos, si Kristo sa Diyos Ama, para ikaw kahit kailanman, God will never leave you, nor ever forsake you. Amen? So yung opposite, that bad things, we receive the good things we do not deserve. That is the meaning of grace.
Kaya ang better biblical definition ng grace is, the grace of God, ang grace of God is the entire, ang buong pag-ibig ng Diyos. The entire love of God nakapackage in Christ. Nakapackage kay Kristo at ibinibigay ngayon sa mga undeserving na katulad mo. For free. Amen. That is the better definition of grace. Hindi ko na kailangan isa-isahin ng mga verse. Ephesians 2:8-9, John 3:16, 1 Corinthians 5:21. Kayo na ang maghanap. Ang lahat ng tema tungkol sa New Covenant at sa New Testament, speaking about Christ, ay yan lang ang tema. The love of God, the entire love of God, packaged under Christ, given to you, the undeserving, for free. Yun. Kaya, grace is free, but it is not cheap. Grace is free, but it's not cheap. Ito ay libre, pero hindi ito cheap. Kaya ito free sa atin, kaya ang biyaya ay free, kaya ang salvation is free, dahil ang Diyos ang nagbayad. Di ba mga kapatid? Kaya free mong tinatanggap, dahil ito'y binayado ng Diyos, nothing is really absolutely free. Kaya ang forgiveness is not free. It is because of the shedding of the blood. There is no forgiveness without shedding of the blood. Walang kapatawaran kung walang nagpatulo ng dugo. So, ibig sabihin, ang kapatawaran mo tinatanggap ngayon ay dahil may nagbayad ng dugo. At yan ay si Kristo. Libre na sana nung una sa paraiso. Eh, ang kaso, problema si Adan, pinamigay kay Satanas. Kaya ngayon, kailangan bilhin uli. Tubusin uli yon. At yung pagtubos na yun, hindi basta uli kinuha ka Satanas, binayaran yun. At ang nagbayad ay si Kristo. Kaya it is now free for you. Hindi pinababayadan ng Diyos, but it is not cheap. It is paid by the precious blood of Christ. Sino ba ang bayad? Si Jesus ang bayad. Mga kapatid, kung kayo ba ay kumakain sa restaurant na libre, kanino ka ba nagpapasalamat? Doon sa may-ari ng restaurant o doon sa kasama mo naglibre sa'yo? Ay doon sa kasama mo naglibre sa'yo. Kapag ay kumakain sa handaan, at balita ko meron mamaya, kumakain sa handaan, doon sa ka nagpapasalamat, doon sa caterer, o doon sa nagbayad ng caterer, o kahit naman walang caterer, binili din niya yung mga ricado at saka yung mga pansit na niluto niya para sa'yo. Eh di may nagbayad din noon. Doon ka magpapasalamat. Amen. At ganun ang ginawa ni Kristo sa atin. Pinasasalamatan mo si Kristo. Pinasasalamatan mo ang Diyos. Dahil kay Kristo, si Kristo ang bayad. Pinasasalamatan mo ang Diyos. Lord, salamat po. Pinasasalamatan mo din si Kristo kasi si Kristo ang bayad. Amen. Kaya, Jesus is not cheap. Yes, Jesus is free, but He is not cheap. Bakit? He is the most precious in heaven. The most precious of God. Romans 8 verse 32. Yun yung cost of grace. Yun yung halaga ng biyaya. Si Kristo ang halaga ng biyaya. Kaya ang biyaya ito, hindi mo pwedeng i-limit kasi ang halaga niyan ay great. Kasi nga ang halaga niyan ay si Kristo. Ang presyo niyan ay si Kristo. Kaya hindi mo pwede sabihin, biyaya hanggang dito lang. No, it is unlimited. Bakit si Kristo is unlimited? Kasi ang presyo niyan, yung presyo ni Kristo. Amen. Kaya tayo ngayon nababansagan na we are cheaping grace. We are preaching a cheap grace. Tayo daw ay nangangaral ng cheap na grace. No, we are not cheapening grace. Hindi natin pinabababa at minamaliit ang halaga ng biyaya. Oh, mga kapatid, kung kayo ba ay mamamalengke at ang dala nyo 10 piso at ang mabibili nyo 3 kamatis, yun naman talaga ang presyo ngayon ha. 10 piso yung 3 pirasong kamatis. Pagkatapos yung 10 piso mo, sasabihin sa susunod, hindi lang kamatis ang mabibili mo, buong palengke na mabibili mo. Ang ginawa mo ba ay pinababa mo yung presyo ng kamatis o pinataas mo ang presyo ng 10 piso mo? E di kayo pinataas mo ang halaga ng 10 piso mo, hindi mo pinababa ang presyo ng kamatis, kundi pinataas mo ang halaga ng 10 piso mo. Ganon din sa biyayang ito. Ang biyaya, hindi natin pinabababa ang halaga ng kasalanan. Sinasabing baliwala na ang kasalanan. No, ibig sabihin natin, napakalakas ng kapangyarihan ng biyaya sapagkat kahit ang kasalanan ay kayang lampasan ng biyaya ng Diyos. Amen. Kaya hindi natin pinabababa ang halaga.
Hindi natin sinasabing sin is nothing, magkasala ka na. Hindi. Sinasabi natin, ang sin may ano pa rin yan, may kapangyarihan. But the grace of God is more powerful, able to forgive all your sins. Amen. Sabi ng Romans 5:15, but the gift is not like the trespass. Ayan o, the gift is not like the trespass. Hindi magkapareho yan. For if many died by the trespass of one man, how much more did God's grace, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of one man, Jesus Christ, overflow to many? Ulitin natin mga kapatid, may kapangyarihan ba ang kasalanan ni Adan? Meron. Buong mundo'y na lugmok sa kasalanan sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan. Isang kasalanan ni Adan. Sa tingin nyo, kung makapangyarihan ang kasalanan ni Adan, mas makapangyarihan naman ang katuwiran ni Kristo. Amen. Kung ang isang Adan ay nagkaroon ng epekto sa buong mundo, buong sa katauhan, ang isang Kristo ay definitely naman, ay si Adan ay unang tao laang, ay si Kristo ay nag-iisang anak ng Diyos. Ang layo naman ang comparison. Kung yung unang tao ay nagkaroon ng epekto sa buong sangkatauhan, lalo naman magkakaroon ng epekto ang natatanging anak ng Diyos sa buong sangkatauhan. Diga? Kaya sabi doon ayun if one man died by the trespass of many, ayun, it is not like, hindi ka pares, hindi mo pwede pagkumparahin yan. It's not even much. Mismatch. Amen. No match. Hallelujah. So, kung ang grace is beyond faith, ito pa din, grace is beyond faith. Alam natin, you need faith. Tinuro na yan ni Pastor Rodel. Kailangan natin ng pananampalataya parang yung biyaya ng Panginoon ay mag-manifest sa ating buhay. Ulitin natin, yung grace is lampas doon sa pananampalataya. Pero kailangan natin ng pananampalataya para ma-manifest sa atin yung biyaya na binibigay ng Diyos. So, sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang biyaya, ibinigay niya sa atin ang pananampalataya. Binigyan niya tayo ng faith upang ma-experience yung kanyang, kasi ulitin ko kasi kung wala kang faith, paano ka ma-experience yung biyaya? Paano ka magkakaroon ng faith? Patay ka. Di ba ang faith, kailangan mo muna magkaroon ng pananampalataya. Paano nga mananampalataya ang isang patay? So ang ginawa ng Diyos, binuhay ka muna. Niligyan ka muna ng pananampalataya na galing sa Kanya upang ngayon ikaw ay tumingin doon sa biyaya at tanggapin mo ngayon ang regalong dala-dala ng biyaya. So, habang tinatanggap mo ang regalo ng biyaya, lalo naman lumalakas ang iyong pananampalataya kasi na-experience mo. At habang lumalaki naman ang iyong pananampalataya, lalo mo naman nakikita ang biyaya, lalo mo naman natatanggap ang biyaya, lalo naman lalaki ang pananampalataya, lalo kang titingin sa biyaya, lalo mo na naman tatanggapin ang biyaya. Paikot ng paikot ng paikot, ganyan ang biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi, para daw, ang biyaya ay parang alon ng tubig. 1, 2, 3. Huwag ka nang bumila kasi hindi mo kayang bilangin niya sapagkat patuloy na dadaloy ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, Ephesians chapter 2, verse 4-6, but because of His great love for us, kaya nga alam natin kanina, grace is the entire love of God packaged under Christ, given to us for free to the undeserving. But because of the great love of God for us, God who is rich in mercy, rich in grace, made us alive with Christ. Ito matindi. Even when we are dead in our trespasses. Nung ikaw ay patay, doon ka binuhay. Hindi ka naman binuhay nung ikaw ay buhay na Nung ikaw nakakakilala na, hindi, binuhay ka muna upang makakilala sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, even the faith that you need is given to you. Kaya nga ito nakasulat dito, ituloy natin ang pagbasa. It is by grace you have been saved. It is by grace you have been saved. Ephesians chapter 2 verse 8 naman. It is by grace you have been saved through faith. And this is not from you. It is a gift from God. Yung faith is not from you. It is a gift from God. Yung faith is not from you. It is a gift from God. Ba't ka pinagyan ng Panginoon ng faith
for you to receive much of His grace. Amen. Kaya grace is greater than faith. Pati yung pagkakaroon mo ng faith is grace itself. Amen. Talagang ang Diyos na ito, talagang wala ka na ano eh. Oh, mapapamahal ka talaga, mapapaibig ka talaga. Hindi mo talaga pipiliting mahalin. Pipigilin mong hindi magmahal. Hindi mo mapipigil habang nakikilala, lalo mong minamahal. Amen. That is the new covenant. Hindi niya diniman ang bagay na hindi mo kayang gawin. Ibinigay niya sa iyo ang ginagawa, ang nais mo, na nais niya, ibinigay niya sa iyo upang ikaw ay makakilos ayon sa gusto niya. He empowered us. Grace, that is grace, empowering. Ba't niya tayo binigyan ng faith? Kasi nga, it shall be done to you according to your faith eh. Matthew chapter 9, verse 29. So, ibig sabihin, kung it shall be done to you according to your faith, at ang grace is unlimited, it is us who are limiting grace. Tama po ba mga kapatid? Kung ang grace is unlimited, at it is done to you according to your faith, therefore, the faith is the one that limits your receiving. Tama po ba mga kapatid? Kaya, the more we understand grace, the more we grow in faith. And it's vice, and continuous cycle, vice versa. Kaya ang sabi ni Pedro, we need to grow in the grace. And growing in grace is means more faith. More faith means more manifestation of grace. Kaya nga, tanggapin natin yung biyaya sa lahat ng area ng buhay natin. Kung ang biyaya is unlimited, at tayo lang pala naglilimit, bakit ililimitahan mo ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng hindi mo pagtanggap sa area ng buhay nito? Gusto mo sa area ng buhay mo, akala lang kasi natin, kaligtasan ang area ng biyaya. Gusto mo bang maka-experience din ng biyaya sa area ng finances? Di tanggapin mo ang grace o ang biyaya ng Diyos, mag-hope ka sa biyaya ng Diyos on that area. Gusto mo ba ng grace sa love life? O di, umasa ka sa Panginoon sa area ng buhay na yun. Gusto mo bang makatanggap ng biyaya sa area ng kagalingan? Di tanggapin mo. Sabi nga kanina, put all your hope on that grace. Amen po mga kapatid. Kaya nga, it must be received. Alam mo mga kapatid, kung ang pananampalataya mo is the size of a timba, sabi mo, ang tatanggapin ko sa Diyos, kasi laki ng tabong ito, siyempre yun lang makukuha mo. Yung iba mas malaki, timba. Yung iba mas malaki, ang pananampalataya, balde, nahahakot. Yung iba mas malaki, ang pananampalataya, swimming pool, ang nahahakot. Pero nung tinignan niya kung saan niya kinukuha, ay Pacific Ocean pala ang pinanggagalingan nito. Isipin niyo mga kapatid yun. Siya, wag niyo na isipin. Yan yung ganun lang po mga kapatid, illustration nun. Ang tinatanggap mo sa Panginoon, ayon sa iyong pangkuha. Pero ang kukuhanan mo ay Pacific Ocean. Amen? So grace is infinite and unlimited. Amen po ba mga kapatid? Kaya if you say grace is limited, then sinasabi mo na ang Diyos ay limited. Si Kristo ay mababa lang ang halaga. Si Kristo ay limited pag sinasabi mo ang grace is limited. Sabi nga na Psalm 36 verse 5 to 6, your love, Lord, reaches to the heaven. Kapatid, sino makapagbibigay po sa akin ng gaano kalayo ang heaven? Please, any figure? Wala! Sabi lang, may limit hanggang heaven. Ay, sige, bigay mo nga ako ng gaano kalayo yung heaven na yan. Wala naman makapagbigay. Your faithfulness reaches to the skies. Gaano po kataas ang sky? Ay, wala rin makapagsabi ng figure kasi walang measure ang sky. Walang sukatan ng sky. Kaya nga, grace is infinite and unlimited. Sabi ng Psalm 36 verse 5. Grace is more than what you can think. Kung inakala mo na hanggang doon ng grace, sinasabi ko sa iyo mga kapatid, grace is much more than what you can think. Correct? Kasi kung naisip mo na hanggang doon lang, ay lalampasan niya ng Panginoon. Because
no eye has seen, no ear has heard what God has stored for those who are in Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya nga sabi ng Romans chapter 5 verse 17, if death ruled because of one person's failure, yan, si Adan yan, naghari ang kamatayan dahil sa isa, those who receive ang ganda nito those who receive the multiplied, yung grace, sabi ko nga, nung inaal ko, ano bang title, ano ba sukatan talaga ng grace? Yung grace nga, hindi ko na makompute ay minultiply pa. Paano? Ibigyan mo nga na sukat ito. Hindi mo na nga masukat yung grace. I-multiply mo pa. Ha? Ayan o, ang sabi dyan, na multiplied grace and the gift of righteousness will even more certainly, siguradong rule in life through the one person, Jesus Christ. Pag sinabi mo na ang grace is only sa salvation or sa forgiveness of sin, ito na, pagpalagay natin okay, na ang grace is para lang sa salvation, para lang sa forgiveness of sin. Dahil kayo pinatawad sa kasalanan mo, anong tingin sa'yo? Righteous. Yan ang matindi. Ano ang nakatakda at nakalaan para sa mga righteous? Unlimited din Wala ka rin lulusutan kaya nga sabi, you will rule in life. Sabihin mo na, sige, sa salvation lang. Okay, tinanggap mo na ang salvation. Anong tingin sa'yo ng Diyos? Matuwid. Pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan. Matuwid ka. O basahin mo ngayon ang nasulat sa Biblia. Di para sa righteous lahat yan. Ganon din Unlimited din Kahit pa saan mo gawin. Kahit pa panipisin ng isang bagay na hindi mo masukat, hindi mo mapapanipis. Sapagkat ito ay walang hangganan. Kaya nga ang title natin, Grace is much more than what you can think. Amen. Dahil sumakit ang ulo ko sa paghanap ng word. Ay hindi Kaya more than what I can ever think. So, para pong ganito yan mga kapatid. Kapag ka ikaw ay nasa tubig, at nakatingin ka lang dito ka lang nakatingin, ay di ang tingin mo sa tubig hanggang dito lang. Pero habang hinahanap mo ang edge ng tubig, ikaw pala nasa gitna ng Karagatang Pasipiko, habang hinahanap mo yung edge, ay lalong lumalaki yun. Subukan nyo kapatid na tumalon sa gitna ng dagat, yung Pasipiko siya sa gitna, walang isla. Hanapin mo yung edge, lalong lumalaki. Pag nakatingin ka lang sa maliit. Pero lakihan mo ang pananaw mo, iabot mo ang pananaw, hanapin mo yung hangganan, lalo mong hindi makikita. Ganon yun. Nasa kalagitnaan ka ng Pacific Ocean. That is grace. Kaya, ang problema ngayon, you have to grow and continue to expect. Kasi kung hindi ka lalago, sayang naman yung Pacific Ocean. Kung doon ka lang, nalilimita, ang panghuli mo lang ng isda ay doon sa abot kamay mo. Sayang naman ang Pacific Ocean. Lawakan mo ang pananaw mo. Paano lalawak ang pananaw mo? Pag naunawaan mo ang biyaya ng Diyos. Pag lumalugo ka sa biyaya ng Diyos. Kaya continue to expect, continue to raise your expectation, to continue to live in His abundant grace in all areas of your life. Bakit nga? Because grace is the place of God's favor and blessing. Ang favor of blessing of God ay naandun nakapaloob sa biyaya ng Diyos. Naandun ang favor and blessing nasa grace. Wala kang makikita sa gawa. Andun ang favor ay nasa grace. Tanong ko kayo mga kapatid, fair ba? Fairness lang. Fair ba ang umani ka ng tanim ng iba? Hindi fair yun. Hindi tama yun, di ka? Pero, masama ba na umani ka ng tanim na iba kung yun ang gusto ng nagtanim para sa iyo? Hindi rin. Hindi masama yun. Hindi masama. Kaya ngayon, tatanggapin mo na lamang na may mga pasalamat ang pag-aani mo. Kasi tinanim niya yun para sa iyo. Sapagkat ganun ang ginawa sa atin ni Kristo. Aani lang tayo sa lahat ng kanyang paghihirap. Sa lahat ng kanyang labor, sa lahat ng kanyang pasakit, aanihin na lang natin. Ngayon, tatanong ko, fair ba? Hindi fair. Pero,
masama ba? Hindi, kasi yun ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Kaya tatanggapin mo na lamang. Kaya magpapasalamat ka na lamang. Papasalamatan mo na lang siya. Hindi masamang mag-expect to kapatid ng biyayang ganun. Ako nga minsan nanonood ako ng YouTube eh. Nanonood ako sa mga anak ko nakikinood. Ay mga pinanonood ng mga anak ko, yung mga YouTube na yung nag-i-stream ng mga game. Aba, itong mga tapos kinikwento pa ni David na lang, Daddy, ang tinanggap nitong nag-i-stream ng game nito ay nasa 750,000 na. Bakit anak? Kasi may mga nag-donate sa kanya. Bakit siya dodonatean? Wala, gusto lang nila mag-donate. Bakit? Ano ba yung pinapanood niya? Naglalaro lang siya sa computer. Naglalaro siya sa computer at yung nilalaro niya sa computer, ini-stream niya parang atin, ini-FB live niya. Kaya lang sa YouTube. Ini-FB live sa YouTube. Ini-stream niya. At madaming nanonood, dahil maraming nanonood, may bayad na siya sa YouTube. May bayad pa siya doon sa mga nagdo-donate. Sabi ko, ito nga naman ang biyaya ng Panginoon. Kung itong mga tao ito hindi Kristiyano, tumatanggap ng ganung pagpapala, ay tayo pa kaya na nabubuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! Kaya ako surrender na ako sa aking paggawa eh. Dahil I already tasted and seen na ako yung mag-effort, pero minsan, yung effort ko, it does not match yung... Nasabihin nga ako ng misis ko, James, you are made for greater things. Alas 4 na madaling araw, nagagait ako ng pusit dahil nung araw ako yung nagdinegosyo ng pusit. Gusto ko magtinda ng pusit sa maliit na cart. You are meant for greater things. Hindi ka lalabas ng alas 3 para bumili ng pusit sa palengke tapos ang iuwi mo, lugi ka pa sa gas. Lugi ka pa sa pinambili mo ng gasol. Ako magagayat ng pusit, kukuha ko na magtitinda. Ang bayad ko sa magtitinda, 400. Ako bumili ng pusit. Ang tubo ko'y negative eh. Kaya yung effort minsan, kung iisipin na yun, because you exert so much effort, you will receive so much. No, that is falling out of grace. Ang gusto ng Lord, ilagay mo ang lahat ng pag-asa mo sa biyaya niya. Do your best. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-effort mga kapatid. Hindi ko sinasabing kayo maging tamad, no. But God will put and ilalagay ng Diyos ang nais sa puso mo upang makagawa ka ayon sa Kanya. At lahat ng gagawin mo pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. Magtanim ka ng isa, mamumunga ng 100 sa biyaya ng Panginoon. Tapos, wow, biyaya ng Diyos. Buti na lang, nagtanim ako. Naku, binawi mo, rumesba ka na naman. Minsan naiinis na ako, minsan pag ganun eh. Biyaya nga ng Panginoon. Huwag mo na namang resback. Huwag mo nang bawiin yung sinasabi mong biyaya na nga ng Panginoon. Buti na lang, tinanim ko. Buti na, dinilig ko. Buti na, maganda yung pananim na nakuha ko. Buti na lang, umulan. Buti na lang, masipag yung taga-alaga. Tapos sabihin, nasaan na yung biyaya ng Panginoon diyan? Kung lahat ay buti na lang tungkol doon sa gawa. Hindi, talagang yan ay biyaya. Huwag mo nang kunin yung biyaya. Nasa Panginoon ay glory to God. Thank God, thank you Lord. Nasaan ako? So, kaya yun ang biyaya, yung tatanggapin mo na lamang ang hindi mo pinaghirapan. Kaya ang grace will not disappoint us. Kaya hindi tayo madi-disappoint sa grace. You will not be disappointed sa grace. Sabi nga ng Biblia, God will never disappoint those who trust in Him. Hindi niya di-disappoint yung sa Kanya nagtitiwala. Sabi pa ng Hebrew chapter 4 verse 16, let us then approach the throne of grace with confidence. Pag ba may confidence ka, ano bang ibig sabihin nun? Naniniwala ka na talagang pagdating ko doon ako'y pagbibigyan. May confidence ka. So that we may receive and mercy. Yung pala ang problema, kaya hindi ka nakaka-receive ng mercy, wala kang confidence. O kaya hindi ka lumalapit. Lumapit ka na may confidence so that we may receive mercy and find grace and help in our time of need. So hindi kabastusan yun, hindi irreverence yun, hindi walang paggalang yung ikaw ay lalapit sa trono ng Diyos with boldness and confidence. Hindi pagiging hambog yung sasabihin mo na, Lord, salamat po dahil ibibigay mo. Hindi pagiging hambog yun. Inilalagay mo lamang ang tiwala doon sa backer mo. Kaya ka nakakalapit, hindi dahil sa'yo, dahil sa backer mo. Sino ba ang backer mo? Digi si Kristo, He fulfill all the requirement for you. Ano pa ginawa ni Kristo? He tanggap. He received all the wrath of God against sin for you. Ano pa? He is the one pleasing to God. He pleases God. He is your advocate. He is your mediator. He is your high priest.
He is your fragrant offering. He is your sacrifice. Paano kayo hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos Ama niyan? Sabihin nyo nga sa akin, if there any reason parang hindi ka maging katanggap-tanggap sa Diyos at parang hindi tanggapin ng Diyos ang nire-request mo. Ang laki ng backer mo. Ang tigas ng backer mo. Ang ganda ng sacrifice mo, si Jesus Christ. Ang ganda ng offering mo, si Jesus Christ. Ang galing ng, pulakpakan natin ng Panginoon. Ang galing ng tagapamagitan mo, si Jesus Christ. Ang galing na nagdadala sa iyo, advocate mo, si Jesus Christ. Yung abogado mo, tagapagtanggol mo, si Jesus Christ. Oh, ayun lamang okay na eh. Kaya hindi ka mapapahiya. Itong matindi ngayon, grace is hyper. Grace is hyper. Pag sinabing hyper, itong mga anak na to hyper. Ano kang hyper? Walang tigil. Lampas sa normal. Hyperthyroid. Mas malaki yung thyroid kaysa sa normal na thyroid. Hypermart, mas malaki yung hyper kaysa sa mart. Amen. Mas malaki. Hyper grace, sabi nila, sobra yung pagtuturo nyo. Masyadong, yan. Mas malaki yan sa dapat lamang na grace. Kasi mayroon silang sinet na limit ng grace. Sila nag-set ng limit hindi ang Biblia. Sila nag-set ng limit about grace. Tapos kapag nagturo ka ng ganito, that grace is above more than what you can think. Sasabihin na sa'yo, hyper grace ka. Basahin nga natin Romans 5:20. God's law was given so that all people could see how sinful they were. Bakit daw binigay ang batas? Upang makita ng tao na sila yung makasalanan kasi ang batas may standard. Para makita ng tao na kulang sila sa standard. Kaya binigay ang batas. But as people sinned, pero kung nagkakasala, but as people sinned, more and more, lalo na nagkakasala, God's wonderful grace became more abundant. Kung paano lumalago binigay kasi ang law, di lumago ang kasalanan. Kung paano lumago ang kasalanan nito, mas lalo namang lumago ang biyaya ng Diyos. Amen. Makita niyo mga kapatid, kung kanina yung pinag-aralan natin na ang grace is more than faith, di ba? Than is more faith. Walang kasalanan na hindi kayang lampasan at talon at bayaran ng biyaya ng Diyos. Sinasabi ko bang kayo magkasala? Hindi po. Kaya yun ang lagi nilang contest sa atin that we are giving the people the license to sin by preaching that grace supersedes your sin. Binibigyan mo ng license ang tao na magkasala. Tanong ko kayo mga kapatid, you do not need license to commit sin. Hindi pa tinuturo natin ito noong pa nagkakasala na ako. Tayo nagkakasala na ikaw din Pastor Rodel. Hindi mo pa naririnig ang magandang mensahe ng biyaya ng Diyos, nagkakasala ka na. At nung narinig mo itong katuruan ito, ano nangyari sa iyo kapatid? Lalo namang ikaw lumiwas at lumayo sa pagkakasala. The opposite happened. You did not give people license to sin. Binigyan mo ang tao, in-empower mo ang tao to say no to sin. Hallelujah. Bakit? Sapagkat nakita niya ang biyaya ng Diyos, nakita niya ang pag-ibig ng Diyos, nakita niya ang kagandahan ng Diyos, naunawaan niya ang biyaya ng Diyos, lalo sa napamahal sa Diyos. At tinanggap niya ngayon ang regalong alok ng Diyos. Ginawang kanya ng bagong puso. Yun yung pinag-aralan natin sa New Covenant. God will give you a new law. Inilagay niya sa puso mo itong law na ito, not the law of the 10 Commandments. Hindi yung 10 utos ng Diyos ang nilagay ng Diyos sa iyo, kundi si Kristo ang nilagay sa iyo to will and to act according to His will. Amen. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan to move. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan to think. Siya ang nagbibigay sa iyo ng will na gawin ang isang bagay na matuwid at umayo at lumiwas sa kasalanan. It is not you, it is Christ Himself. Because that is grace. Yun ang biyaya. He does not demand, He empowers. Amen. Kaya nga kapatid, pag hindi mo ito tinuro ganito ano ang kailangan ng taong naliligaw? Di kay biyaya.
Biyaya ang kailangan ng taong naglalakad sa katinuan, biyaya upang hindi siya maligaw. Mas lalo namang biyaya ang kailangan ng taong naglalakad sa kamalian para siya maituwid at madala sa katinuan. Hindi sipa ang kailangan nito. Hindi parusa ang kailangan nito, kundi pag-aakay, pagpapatawad upang makabalik siya doon sa landas na yun. Hindi condemnation ang kailangan ng taong to, kundi yung kapatawaran ng Diyos at yung bagong espiritu na nanahanaw upang dalhin siya sa tamang landas na yun. Lahat yun ay biyaya. Kaya ba ng isang taong naliligaw, ligaw at patay na bumalik sa tamang landas? Hindi. Kailangan dalhin siya doon sa tamang landas. We were made, we were saved. That is all passive tense. Not from us, but the action of God to us. Amen. Kaya ang kailangan ng taong naliligaw ay biyaya. Kailangan ng taong nalakad sa matuwid ang biyaya, mas lalo namang biyaya ang kailangan ng taong naglalakad sa. Kaya pag tayo nag-i-evangelize, we do not now preach, we do not condemn people. Lagi, tapos na tayo doon. Evangelism by 10 Commandments. Evangelism by condemnation. Evangelism by hell. Ngayon, ang evangelism is, ano yung talagang ginawa ng Diyos para sa iyo? Sabihin mo lang naman kung anong ginawa eh. Sabihin mo lang naman kung anong loob ng Diyos. Sabihin mo lang naman ang will ng Panginoon. And people will be convicted sapagkat narinig nila ang mabuting balita ng Diyos. Pinaniwalaan ito, nagkaroon ng pananampalataya sa kanilang puso na biyaya ng Diyos. Tumawag sila sa Diyos at sila ay naligtas. Amen. Kaya, Christ did not come. Tama, ano? Hindi did not came. Did not come. Hindi nagpunta dito ang Diyos na buhay at namatay para lang ituwid ang behavior mo. Para hindi lang ayusin ang behavior mo. Ang nangyayari kasi si Kristo para lang pag-aayos lamang ng behavior eh. Pag-aayos lang ng attitude. Ngayon sa mga kapatid, hindi ko sinasabing mamuhay tayo sa salang behavior. Ang sinasabi ko, hindi nagpunta dito si Kristo para ayusin ang behavior mo. Nagpunta dito ang Panginoon upang bigyan ka ng buhay. Upang bigyan ka ng buhay. Of course, tama, dapat na nabubuhay tayo, in right living. But it is the issue of God giving us new life, for we are dead in sin. Make a list of your sin. Ginawa natin dati yun. Linis tayo ng kasalanan, lista na. Hanapin mo ngayon ang pinakamatindi mong kasalanan doon. Hanapin mo pinakamatindi mong kasalanan doon. Alam mo kapatid, yung pinakamatinding kasalanan yun, kasama yan doon sa binayaran ni Kristo sa krus. Alam yun ni Kristo doon sa krus. Nung binayaran niya, alam niya na gagawin mo yun. Kaya, ang question ngayon ay ganito sa mga anti-grace. Alin kasalanan doon ang hindi kayang bayaran ng Diyos? Kung may gagawin ka pa. Alin kayang kasalanan na maaari mong commit na hindi kayang bayaran ni Kristo? Wala. Sapagkat kung meron na hindi kayang bayaran ang Diyos, patay tayo. May problema tayo. Because all sin has been paid. That's why we need hyper grace. Because tomorrow you don't know what sin you might commit. And if sin is not hyper, dapat mamatay na tayo ngayon. Habang nakahingi tayong tawad. Kasi hindi mo alam magagawin natin mamaya. So, if grace is so encompassing, kung ang biyaya ng Diyos ay napakalawak, kung ang biyaya ng Diyos ay walang limit, kung ang biyaya ng Diyos ay walang boundary, at ito'y napakamakapangyarihan, how can one fall from grace? Di ba alam natin yun, one fall from grace, nahuhulog ang isa from biyaya. How can one fall from grace? Una mga kapatid, you don't fall from grace when you sin. Hindi yun. Ang sabi ng iba, pag nagkasala ka, you fall from grace. You don't fall from grace when you sin. In fact, the more you need grace, pagka ikaw ay nagkakasala, the more you need grace. The more you need grace for the undeserving. You fall from grace when you become legalistic. Pag naging legalistic ka, pagka pinipilit mong ma-attain ang biyaya sa pamamagitan ng gawa, pag sinabi mo na it's not enough just to believe, pag sinabi mo na you have to add something to the finished work of Christ, yung finish na, dadagdagan mo pa. You fall from grace. You fall from grace in salvation when you say you cannot be saved just by the grace of God.
Kaya nga sabi ng Galatians chapter 5 verse 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. Anong sabi doon? You have fallen away from grace. You have fallen away from grace. So, sino yung fallen away from grace? The legalistic mind. Someone who make themselves deserving of the gift by adding effort. Kaya nga Romans 4:4-5 yan. Pero, di ba yung save always save? But isn't it that the save is always save? Kaya ang tanong, ito bang taong mga ito ay really saved? Kasi if you are really saved, you do not fall from grace. Ang tanong sa mga tao to, are they really saved? Baka talagang hindi sila saved. Kaya they are going back to the law. Baka yung kanilang paniniwalang yun ay pagtanggap lang, as in superficial, pero wala talagang transformation from the inside. Pero sa atin mga kapatid, naligtas na, dahil tumanggap ka na ng biyaya at nanampalataya ka na sa biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, you are saved. You fall from grace in areas of your life. Not in salvation, but in some areas of your life. Nakuha niyo ba mga kapatid yun? Some area in which you say, I cannot receive this simply by the grace of God. I cannot receive this simply because it's God's gift. I must be doing something to deserve this. You fall from grace when you declare a condition must first be met other than being in Christ before you can receive from God. Ulitin ko, you fall from grace kapag ka naglagay ka ng kondisyon na dapat munang ma-meet other than being in Christ bago ka tumanggap ng biyayang ito. Magseset ka ng kondisyon. Paano ba yung mga set na kondisyon? Ano ba yung mga pagseset na kondisyon na sinasabi ko? Promises are condition you set to please God, to appease God, to receive blessing, to make God hear your prayer. It becomes a law to yourself. Ano yun mga yun? Promises. Sa Bible, noong si Abraham at ang Diyos ay ready nang pumasok sa isang covenant na ang beneficiary ay si Abraham. Sabi ng Panginoon, okay Abraham, prepare a sacrifice. Naganda ngayon si Abraham ng baka, baboy, bawal, sorry. Baka, tupa, kambing at dove. Hinati ngayon ni Abraham yon. Yung baka, yung mga hayop na yon, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Kasi sa covenant, lalakad yung dalawang may covenant, dalawang nag-a-agree, dalawang nagkasunduan, doon sa pagitan ng mga alay na yon. At sila ay magpapatulo ng dugo doon sa mga alay na yon upang patunayan that only death can separate them. At yung dalawang lalakad na yun ay magkakaroon ng sumpaan, magwiwika ng kanilang sumpaan na gagawin ko to, gagawin mo to, gagawin ko to, gagawin ko to, habang sila ay lumalakad doon sa sacrifice na yon. Pero nung malapit na, nung kaorasan na si Kristo, si Abraham, at ang Diyos ay si Abraham ay lalakad doon, papasok sa covenant. Ano ba yung covenant na yun? Na siya ay pagpapalain ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Pinatulog, diga? Pinatulog si Abraham. Bakit pinatulog ng Diyos si Abraham? At pagkatapos nun, ang Diyos mismo sa pamamagitan ng pot of fire at saka torch of flame, ay lumakad doon sa gitna ng covenant. Ang Diyos mismo ang nakipagkasundo sa kanyang sarili because God cannot swear or make an oath by other than Himself because He is the greatest. Siya ang lumakad doon, mag-isa. Ang Diyos ay gumawa ng covenant kay Abraham sa natutulog na Abraham. Nakita niyo yun? Bakit kaya pinatulog si Abraham? Upang itong si Abraham ay hindi na makapagsalita at hindi na makapangako ng kung ano-ano pa. Dahil ayaw ng Diyos na masira ang covenant kasi ang mga tao ang sumisira sa pamamagitan ng kanilang mga pangako. Remember the Old Covenant sa Exodus chapter 19 and 20? Sa Deuteronomy chapter, nakalimutan ko nung chapter yon 48, sabi, we will able to do well whatever you
command us to do. Nangako pa, kung ito mga tao ito hindi nagsalita, di wala silang condemnation. So ang ginawa ng Panginoon, para hindi na mapahamak ang aking covenant, gusto kong pagpalain si Abraham. Baka ito'y makasalita pa, baka masabi pa na, Lord, sige, gagawin ko ito. Para kapag palain, nasira tuloy. Pinatulog na niya si Abraham. Para ngayon, ang pangako is between God and Himself. Kaya ngayon, si Abraham ay benepisyaryo na lamang ng pangako ng Diyos. Kahit si Abraham ay nagkakasala, kahit si Abraham ay kung saan napunta, kahit minsan ay si Sarah kanyang asawa, ay kanyang hindi inaamin na asawa, pinagpalang higit pa rin siya ng Diyos. Kasi hindi na ngayon nakadepende sa pangako ni Abraham. Dahil pag ikay nangako, yung pangako mo kailangan mong gawin, hindi na ngayon nakadepende sa pangako niya, kundi sa pangako lang ng Diyos para sa Kanya. Amen. At ganun din ang ginawa ng Diyos sa atin, inalis din tayo doon. Sa pamamagitan ng si Kristo ang tumayo para sa atin upang ang pangako ng Diyos ay sa Ama at kay Kristo. Ngayon ikaw ay tagatanggap na lamang ng benepisyaryo ng pangako ng Diyos. Amen. Ay, tinan nyo kasarap natin pakinggan ito. Diga? Ilang beses na ba natin narinig ito mga kapatid? Madami na, pero sa tuwing maririnig natin, lumalago ang ating pananampalataya, napapalakpak tayo, natutuwa tayo. Nare-remind tayo ng kagandahan ng Diyos. So, the only thing that Abraham had to do was to trust in Him by realizing he was the beneficiary. When it was all said and done, Abraham did believe it, and it was counted to him for righteousness. Romans 4. Nanampalataya na lang siya. Wala nang pangako, wala nang gagawin, nanampalataya na lamang. And because of that trust and faith, it was counted to him as righteousness. So ang biggest contribution po mga kapatid ng legalism is yung failure to understand yung new covenant is not about our promise na gagawin sa Diyos, but the promise God made to us. Kasi yung promise become a law to itself. Pag tayo nangako sa Diyos at ginamit natin ng Diyos sa ating pangako, it becomes a law to itself. So it's not about us keeping, ito. But God did something great. He saw fault in the covenant, yung old covenant, much ability to keep His perfect standard. So instead of this new covenant being to deal with God and us, anong nangyari? God deal with Himself. God pulled us apart from the new covenant and put Christ itself. That means it's not about you or your keeping or your law keeping. It is God who swear by no one greater. He swore by Himself. Hebrews chapter 6 verse 13. So according to Hebrews 6:18, kapag ka two unchangeable thing ang nagkaroon ng compromise, ang nagkaroon ng covenant, he cannot lie, the covenant is rock solid. The covenant is locked. If you want to know about the new covenant, balikan niyo yung preaching natin September 6. The new covenant is our title to God's promises. So, balikan natin mga kapatid. Tayo ay tinatawag ng Diyos to be a promise receiver, not a promise keeper. Yun ang pagtawag sa atin ng Diyos. Kasi nga yung approach ng promise keeping will not work. Why? Because the idea of promise keeping is biblical but negative. Biblical yun, nasa Bible yung promise keeping, yung pangangako, biblical, pero negative ang effect. Sabi sa verse ng James chapter 5 verse 12. Basahin natin. My brothers and sisters, here is what is most important. Here is what is more important. Parang mali ang grammar nila. Ayan na. Here is what is most important. Okay. Ano? Don't make a promise by giving your word. Don't promise by heaven or earth. Don't promise by anything else to back up what you say. All you need to say is simple, yes or no. If you do more than this, ayan, you will be judged. Anong ibig sabihin ng to be judged from that? Matanggal, yung malaglag ka sa kaligtasan? Hindi. Sabi ko nga, if you promise, you fall from grace on that area. Falling from grace because you made a law you cannot keep. You made a law you cannot keep. Ito mga kapatid. Lord, maglilingkod ako hanggang sa ikamatay ko na. Nagkasakit. Lord, ba't naman ako nagkaroon ng sakit? Naglilingkod naman ako sa iyo.
Akala ko ba, kayo maglilingkod hanggang sa kinakamatay mo na, di gumawa ka ng batas. Lord, ako po ay magbibigay kahit wala na. Oh, ay, wala ka nga ngayon. Lord, ba't naman ako'y walang-wala? Ayoko na may nagbibigay. Oh, anong ginagawa mo? Kondisyon. Promise kasi na gumagawa kayo ng kondisyon, kaya ka pagpapalain dahil nagbibigay ka. Eh, ikaw naman ang nangako nun eh. Lord, ako'y magbibigay hanggang sa ako'y wala na. Lord, ako'y mag-church hanggang sa mag-unawang mundo. Oh, wag lang uulan. Yun lang. Ba't hindi wala? Eh, may dumating na tao sa bahay eh. Ay, sino ngayon ang nakondem? Ikaw. Sino ngayon ang judge? Ikaw. Dahil gumawa ka ng batas eh. Huwag kang gagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, yes or no na lang. Huwag ka na mag-promise. Kasi madaming nangangako at napapako. Kaya nga, ayaw na ni Lord ang pangangako natin. Hindi ni Lord ang pangangako mo. Ang tanggapin mo ay ang pangako ng Diyos sa'yo. Yun ang ating papel. We Christian, our role is to receive. Grace is walking in the promise receiving than promise keeping. Grace life is walking in promise receiving. Grace life is walking in promise receiving than in promise keeping. So what is our practical application of this? Alam niyo po mga kapatid, may batas, may policy ang SM. No receipt, no transaction. Pag walang resibo ka may pakita, walang transaction nangyari. Wala ka resibo may pakita eh. Ngayon mga kapatid, we have a receipt. May resibo tayo. Ano yung resibo natin? O yung mga Biblia ang hawak nyo. Yan yung resibo ng ginawa ni Kristo sa cross. Kaya may resibo ka, may transaction na nangyari. At dahil may transaction na nangyari ngayon, meron ka makiklaim na produkto. Amen? Di ba mga kapatid? Ano bang ginagawa nyo sa resibo? Inuuwi nyo lang ng bahay, hindi nyo kinukuha yung inyong patago? Patago nyo na yun eh, may resibo ka na eh. Kinukuha mo na yun, inuuwi mo na sa bahay yun. So the Bible is our printed receipt. Yan na yung printed receipt mo. In other words, whatever God has promised us, we already have it in Christ. So go and claim it. Oh, everything He has promised to do in our behalf has been accomplished already and given to us in Christ. Para kumbaga, hindi naman magandang illustration to, pero hayaan nyo na. Para si Kristo shopping cart eh. Andun na yung pinamili niya. Kukunin mo na lamang yung laman ng cart niya kasi bakit nandun? Kasi bayad na yun eh. Bayad na yung cart na yun. Hindi maganda illustration ko, no? Pero hayaan nyo na, yun ang aking ibig sabihin. Kasi nga, sabi ni Ephesians chapter 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Alam nyo na, hindi na natin kailangan explain ito. He's blessed us every. So the fulfillment of every divine promises ay na-realize natin simply by trusting in Christ to be who He is and who and what He has done. Again, the entire love of God packaged in Christ given to us as gift to the undeserving. So, practical application. Hear and study the message about the grace of God. And nothing else. Yun ang focus ng aking preaching. Hear and study the message of the grace of God and nothing else. Huwag na kung ano pa mga pinag-aaralan natin. Ito na lamang mensahe ng Diyos, ng biyaya ng Diyos. Kasi nga, sabi nga na Acts chapter 20 to verse 24. Ano sabi na Acts 20 to 24? Sabi ni Pablo, I will do nothing else but only to preach this ministry and to preach the gospel of the grace of God. At ano yun? That is the whole counsel of God. Yun na yung kabuuang will ni Lord. Sabi na Acts chapter 20 verse 27, yun yung the entire counsel of God. Ang grace of God is not just a portion, it is the entire counsel of God. Kaya sa panahon ngayon, sa panahon na tayo ay dumaranas, anong kailangan natin mga kapatid? I-meditate natin ang biyaya ng Panginoon. Dumadaan tayo sa mga hindi natin maintindihan, sa suko na tayo. I-meditate natin ang biyaya ng Panginoon. Huwag niyo sabihin mga kapatid, dumadaan ako sa pagsubok ngayon. Instead, sabihin niyo mga kapatid, I have victories
over this oppression. Huwag niyo sabihin pagsubok, yung oppression. Magkaiba yung pagsubok at oppression. Huwag niyo sabihin pagsubok ang hindi naman pagsubok. Ito yung oppression. Say the end rather than the process. Say the result rather than the means. Don't say, I am battling, ako yung may spiritual warfare ngayon. Mga kapatid, hindi ikaw ang nakikipag-spiritual warfare. Jesus is the one who did an spiritual battle for you and He has won the victory of war for you. Amen? So, since we are victorious in Christ, say, I have the victory and I have overcome all the hindrances through Christ. Huwag niyo sabihin, after one miracle, okay, yan na lang yung miracle ko. Do not say that. But rather say, since I have experienced one miracle, I can look forward for more miracle. Kasi ang miracle ng Panginoon, hindi na uubos, hindi nag-expire, hindi na nagpe-paid. You experience miracle, you can now look forward for more miracle. One after another, one after another. Better than the one you just received. Don't say that there is a particular areas in our lives that the grace of God will not function. May areas ng buhay na hindi tatalab ang biyaya ng Panginoon. All areas of our lives are open to the grace of God because the grace of God is unlimited, boundless, and more than what you think. Huwag natin kalilimutan mga kapatid that grace is unconditional. What is unconditional? Walang kondisyon. Walang kondisyon. Ibig sabihin, irregardless of our situation, anumang sitwasyon naroon mga kapatid, pwede kang umasa sa biyaya ng Panginoon. God doesn't want you to stand on your promise to Him, but on His promises to you. That is the new covenant. For no matter how many promises God has made, they are already yes to us in Christ. So God's promises is fulfilled. Anong part natin? Simply say, yes. Diba yun ang pinapasabi sa atin? Fulfill the promises. Ano lang gagawin mo? Yes! Yes! Amen pala. Amen. 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 Amen na. Ako, yes, yes. Amen pala ibig ko sabihin. Oo. Amen. So, sa panahon ng pandemic, may epekto sa mga buhay natin. Naapektuhan tayo financially, naapektuhan tayo physically. In fact, meron si Mami, yung biyatay ko, naapektuhan health physically, kaya kami medyo distracted, kaya kami medyo burdened, kaya kami medyo naalis doon sa normal flow of buhay dahil ang aking biyanan naapektuhan ng kanyang health. Ano ang dapat natin gawin? This is the only teaching we need. This is the only teaching we need. Nothing else. Amen? At ito ang magre-rescue sa atin, ito ang magpapatatag sa atin, ito ang magpapalakas sa atin, ito ang bubuhay sa atin. Gusto mo naman ito ang magbibigay sa atin ng sustenance, energy, to continue to hope. Kaya, growing in grace and knowledge of Jesus is knowing, ano ang growing in grace mga kapatid, is knowing who Jesus really is, and understanding what He has done on the cross, and reaping the ultimate effect of the result of His labor for us. Final words mga kapatid. Choose to live in grace. Reject any teaching or thought that opposes the grace and the finished work of Jesus on the cross. Establish yourself in the free gift of Christ's grace and righteousness. That's why we continue to grow in grace. Bakit? Because grace is far more than what you think. At dahil it is far more than what you can think, you can never grow in grace enough. Hindi mo masasabi, I have already grown in grace. Hindi pa. Grace is, there is still room to grow. Marami ka na narinig na mensahe tungkol sa biyaya ng Panginoon. There is still room to grow. There's this message to preach. The grace of God is far more than you can ever think or imagine. At mga kapatid, that is the entire will of God for you. The whole counsel of God para sa mga panahon tulad ngayon. Amen.